Ayun. Hello ma'am, sir. Ganito po mag-update ng stocks natin pag nagkaroon na po tayo ng yung bang zero stock. Ano po? So, click po natin sa more. So, palagi gagamitin po natin pala si admin. Mag-update tayo ng stocks, ng mga items. Ayan. So, click si more. Then, inventory. So, sa inventory po, dapat meron tayong supplier muna. Ayan. So, gagawa po tayo. Add lang po yung yellow. So, meron ako na ilagay dito, Ecopos, no? Ayan. So, add tayo. For example po dito ay, lagay na lang ako dito. Sample natin ay si sa 7-Eleven. Sample na. Hindi, Sasa na lang. Address, Rizal. Contact number. Ayan, sample. Then, contact person, si Bon. Ayan, sample. Then, save natin yung, click natin yung green check. Ayan. Then, ngayon, may dalawa po dito ang paggalaw ng ating stocks. May purchase, then may edit inventory editor. So, pag purchase po mga ma'am, so dito papasok yung supplier natin. So, for example, na dito may mga categories. So, mamimili po tayo dito. For example, may ang i-update po natin na stocks ay yung canned goods. Yan. So, lalabas dito lahat yung mga items ng canned goods. For example, click natin siya. Multi-select naman po yan kahit ilan po. So, pagdating dito, for example, is 2,000 or pagpalagay 0. Or kung meron pa naman dito, so automatic dito, mag-0 po yan. Ibig sabihin po nun, magdadagdag po tayo or mag-add tayo ng items. Pag purchase, ano po? Yan. So, for example, add tayo ng another 1,000 pieces ng 552 tuna. Then dito, select po natin kung kanino supplier. For example, kay Sasa supplier, then operation. Ilalagay po natin dito yung Sasa na pangalan pangalan ng supplier, then yung invoice number do sa resibo nila. Sample po natin to. Yan. Then remarks, PO, purchase order, then automatic magmamultiply yung total ng quantity times costing, automatic po yan. Then save purchase po natin. Then mapapansin po natin dito is magkakaroon na po siya ng nabago na or nadagdagan na po siya. Ano po, nagkaroon na ng additional stocks. Then ang pagkakaiba naman po ng inventory editor is yung pag-e-edit ng actual stock. For example, nag-recount tayo sa 552 na at Nature Spring, select lang po natin yan or nasa-search rin naman po dito via categories. Then dito rin po via name or iba-barcode natin. Ano po, scan lang po natin gamit yung barcode scanner. So ngayon, select na lang po tayo dito. For example, dito sa 552 na ang naka-record is 3,000. Then nag-recount tayo, 2,500 lang po pala. So babaguhin po natin siya. The Nature Spring, pagpalagay po natin na 1.5 lang po yung stocks, actual stock natin. Ayan. So, nababago rin dito yung costing. Ayan. Kung for example, tumaas na po siya, pwede nyo naman po baguhin. Automatic naman po yung mababago doon sa managed product. So, dito sa inventory editor, so pwede naman po tayo mamili rin dito na supplier, din sa operation record, ilagay na lang rin po natin. Ayan. Pwede naman tayo mag-generate, then idagdag na lang po natin yung supplier name, no? Ayan. Ganito yung gagawin nyo pag inventory editor. Iba po yung sa purchase. Ano po? Ayan. Dito lang naman po yung nagkaiba sa code. So, remarks natin, lagyan natin edit stocks. Or update stock. Kahit ano naman pong remarks, then edit stock natin. So, mapapansin natin na adjust na po siya. So, ganun lang po mag-update ng stocks po natin sa mga items dito sa POS po namin. So, yun lang naman po. Thank you po.